Mas maraming Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap batay sa isinagawang survey ng SWS nitong ikatlong quarter ng taon. Pero para kay Attorney Salvador Panelo, hindi na kailangan ng mga survey dahil makikita naman na maraming Pilipino ang naghihirap. At para masolusyonan ito, hinimok nito ang mga tumatakbong kandidato na pagtuunan ng pansin ang edukasyon ng lahat ng Pilipino. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Dumarami ang mga Pilipino na sinasabing mahirap sila ngayong third quarter ng taon. Sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS noong September 14 to 23, 59% sa 1,500 respondents sa buong bansa ang nagsasabing mahirap sila. Mataas ito ng 1% kung ikukumpara sa resulta noong Hunyo na nasa 58% lang. Katumbas naman ito ng 16.3 milyon na pamilya. Samantala, 13% naman ang nagsasabing nasa borderline o nasa pagitan sila ng mahirap at hindi mahirap. Nasa 28% naman ang nagsasabing sila ay hindi mahirap. Sa kaparehong survey, nasa 7,000 pesos naman ang average self-rated food poverty threshold sa buong bansa. Ito ang tinatayang halaga na kailangan ng isang pamilya bilang budget para sa pagkain sa loob ng isang buwan. Nakadepende pa rin ito kung saang rehiyon ang isang pamilya dahil sa Metro Manila, pinakamataas ang self-rated food poverty threshold na nasa 10,000 pesos. Ang ibang lugar sa Luzon ay nasa 7,500 pesos habang 5,000 pesos sa Visayas at Mindanao. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, hindi na kailangan pang gumawa ng survey para malaman kung ano ang tunay na sitwasyon ngayon ng mga Pilipino. Kayo naman, tatanong pa kayo yung mga mata nyo ba bulag? Puro kalokohan. Naniniwala niyan. Talagang mahirap po ang karamihan sa ating mga kababayan. Unang-una nga dahil kulang sa edukasyon. Pag wala kang edukasyon, talagang mahihirapan kang kumuha ng trabaho. Batay naman sa Pulse Asia Survey noong September 6 to 13, nangunguna ang paglikha ng disenteng trabaho na nais ng mga Pilipino na maisama sa mga plataporma o prioridad ng mga tumatakbong senador. Nakakuha ito ng 57% at sinundan ng pagpapalakas ng ekonomiya at paglaban sa korupsyon. Isa naman sa napansin ni Atty. Panelo sa mga plataporma ng mga kandidato sa darating na eleksyon. Wala akong narinig sa mga kandidato at sino sa kanila. Ang manawagan at isulong ang edukasyon ng lahat ng mga Pilipino mula sa bata hanggang makarating sa kubeyo ng libre. Yan ang gusto kong mangyari sa ating bansa. Kasi lahat na problemang yan, doon pinag-uugatan yan sa kawalan ng edukasyon. Paglilinaw ni Panelo, pag sinabi mong edukasyon, yung mga pwede intellectual development, pamamagitan ng academic, diyan ka pumasok. Ngayon kung hindi mo kaya, pa doon sa automotive, kaya anything na pwedeng ma-develop kong skills na hindi kailangan ng utak. Sabayan dapat. para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.